Kamusta po mga katambay? Muli po, nagbabalik po muli para magkomento ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong balita, itong nakaraang balita po. Nagpahayag po ang isang Duterte, ang anak po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Paulo Duterte, na isang mambabatas, isang congressman. Ito po, dahil po dito sa issue ng EJK o sinasabing iimbestigahan daw po ang extrajudicial killing po sa ating bansa. Dahil dito po nagsalita po ang anak ng presidente, dahil ang pag-iimbestiga po ay parang sinisingle out lang po mga katambay. Ang tanging imbestigahan lang noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi sa lahat ng krimen na nangyari sa ating bansa. Kaya ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Para mabawasan ang atensyon sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng peke at anti-mahirap na war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat pag-ingatan ang mga motibo sa ganong tipo ng sinusulong through that resolution. Para maalis ang atensyon sa umano'y pag-abuso sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ng Makabayan Bloc lawmakers na layunin ng resolusyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Naghain ng Davao lawmaker ng House Resolution No. 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa. Kabilang na ang umano'y extrajudicial killings o EJKs. Subalit hindi lang anya dapat imbestigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa kay Representative Duterte, hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJKs kundi buong bansa. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives ng investigasyon sa drug-related killings sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng Duterte administration at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations, hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Wala naman tayong disagreement na meron po talagang mga insidente ng human rights violations. Hindi lamang po dun sa drug war, marami pa pong ibang insidente na kami po ay nag-imbestiga through the mechanism called Administrative Order No. 35 ng mga extrajudicial killings, torture, and forced disappearance, and other serious violations of the right to life, liberty, and security. Ayon pa sa Makabayan Bloc lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang naghain ng resolusyon na anilay may track record umano sa pag-abuso sa karapatang pantao. Hiyang-hiya naman tayo mga katambay sa mga Makabayan Bloc. Talagang wala raw katiwa-tiwala po ang isang congressman Duterte mga katambay. Dahil po yung track record. Ano po kaya ang track record po ng Makabayan Bloc mga katambay? Wala po pa kayang abuso na nagagawa po ang ang samahan po ng Makabayan Bloc at yung sinasabi po nilang sinusuportahan po nila di umano na marami po ang nagpapatunay na sumusuporta po sila di umano sa mga kaliwang grupo na wala po yatang nilalabag po na violation ng extrajudicial killing po ang mga NPA mga katambay, ang mga terorista at parang wala lang po sa kanila yon. At saka po yung mga pinapatay po ng mga lulong po sa droga, mga ginagahasa, mga kababaihan natin, mga kabataan, mga lahat po ng klase na po pwede po nilang perwisyuhin, mga normal na tao dito po sa mga addicted number 1 at yun talagang lulong sa droga. Dahil po kahit po sa panahon ni Pinoy, mga katambay, ni dating Pangulong Pinoy, nakita nyo po yung mga talagang paglabag po sa mga pangkarapatan ng normal na tao katulad po natin na talagang napakarami pong patayan, di ba? Hindi lang sa panahon ni Pangulong Duterte. Nakita nyo yung mga randing and tandem na pinapatay, pagka gusto nilang patayin, hold upin, kidnapin, gahasain, at napakarami pang ibang sinasabing yung karapatang pangtao ng mga normal na tao
ay naaabuso. Pero sa kabila po ito, sinisingle out lang po ng grupo po ng Kamara, lalo po sa pangunguna po ng Makabayan Black na napaka-powerful na po ngayon. Ito pong administrasyon na ito, mga katambay, sila na po yata ang talagang powerful itong grupo na ito, na talagang parang wala po silang wala po silang history, at sila po ay napakalinis na mambabatas sa Kamara at napakalaking tulong po sa mga Pilipino, sa atin po itong Makabayan Black, mga katambay. Ano po kaya ang mga nagawa nitong mga ito para sa ating bansa, mga katambay, ang Makabayan Black? Dahil nakikita po natin kung paano po silang mamulitika, mga katambay. Masyado nilang pinupolitika ang mga Duterte dahil nakikita po natin ang sitwasyon po ng politika sa ating bansa. Magmula po nung manalo ang ating Pangulong Marcos, hindi na po tinantanan ang politika, lalo po sa mga Duterte. Inumpisahan po nila yan, nang bigyan po ng confidential fund galing sa Office of the President ng Pangulong Marcos ang Vice President Sara, at doon na po binakbakan po yan, mga tambay, dahil ginastos daw po ng ilang araw o 11 days ang di umanong pondo, at inumpisahan na po nilang siraan ang mga Duterte. Doon po nag-umpisa lahat yan, mga tambay, at hindi na po nila tinantanan na mapabagsak po ang mga Duterte sa kabila ng napakaganda po ng impact nung siya yung manungkulan sa ating bansa. Sa loob po ng 6 na taon, napakarami niya pong nabago sa ating bansa. Ang ekonomiya, ang kabawasan po ng mga drug addicted, at ang napakalaking kabawasan po ng pumapasok po sa ating bansa, mga droga, ay talagang napakalaking kabawasan, nabalda po sila. Pero ngayon po, hindi po. Nawala na po ang pagiging baldado po yata, di umano, mga katambay. At yung sinasabi po nilang extrajudicial killing na EJK, talagang sinisingle out lang po nila ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Tama po si Congressman Pulong, mga katambay. Tama po siya. Dahil dapat po, kung talagang iimbestigahan mo ang EJK o ang extrajudicial killing sa ating bansa, dapat lahat na nagdaang presidente, sinabi na nga po niya, umpisahan natin 25 years backward. Umpisahan natin kay dating Pangulong Marcos hanggang kay dating Pangulong Estrada. Ikinurek ko lang po, kay dating Pangulong Joseph Estrada, umpisahan po yung sinasabing investigasyon hanggang kay Pangulong Marcos, mga katabay. Kung wala bang nagaganap na extrajudicial killing ang mga administrasyon, bakit tanging isang politiko lang at isang nagdaang presidente lang imbestigahan? Bakit? Lalagyan mo ng logic, mga katabay. Napakalakas po kasi nakalaban ang mga Duterte, lalo po sa politika, dahil hindi pa po sila namumulitika ngayon. Sinasanggalang po nila. Ang tanging ginagawa lang po ng mga Duterte, sinasanggalang yung paninira sa kanila. Dumidepensa lang sila. At inilalayo po ang issue, mga katambay. Nakikita po kasi natin, talagang nagjo-join forces na po sila, di umano, kasama po ang Makabayan Black, kung paano po nila protektahan ang ating gobyerno, lalo po sa mga issue na mas mas hindi tanggap ng mga Pilipino, mas hindi nila naunawaan at hindi nila nagugustuhan ang mga issue pagdating po ang Commander-in-Chief ay nagdodroga, di umano, at addicted sa droga, mga katambay. Kaya po, nagtutulong-tulungan sila, di umano, na talagang i-twist, ilihis ang issue dito po sa sinasabing PIDEA leak, mga katambay. Ganun din, di umano, sabi ng mga kababayan natin, na talagang, tinutwist po nila ang issue, inilalayo po nila ang issue dito po sa pagiging drug addict o di umano ng Pangulo ng Bansa. Pati sa Senado, talagang pilit daw po, di umano, na talagang pinoprotektahan ng mga ilang senador na talagang hindi na buksan din ang PIDEA leak at nakulong pa yung sinasabi nilang nadamay lang na matagal na nananahimik, mga katambay. At itong Kamara, nakita nyo naman po, ang inuuna po, talagang ang mga Duterte kaysa sa problema ng bayan, mga katambay, dahil malalim na politika po ito. Ayaw na po nilang mawala sa pwesto, mga katambay. Yung kapangyarihan nakuha nila, gusto talaga nila, ito na yon, sagad na, sila na. At nagbalikan na po daw, di umano, mga katambay. Lahat po, mga oligarko
ang nagpapahirap sa ating bansa noong mga panahon na sinusukan ng mga Pilipino, ang mga dilawan daw, mga pink lawan at itong mga makabayang black, talagang nagsama-sama na mga katamay. Nakabalik na po lahat. Ang krimen, nagbalikan na daw po. Ang droga, at hindi po mawawala ang EJK po dito po sa ating panahon ngayon. Meron lalabas na EJK kahit anong administrasyon. Kaya lang nakita naman po natin kung paano po naging mapayapa ng 6 na taon kahit papaano napakalaking kabawasan ng krimen, lalo ang gumagawa ng masama. Dahil noong mga panahon ni Pangulong Duterte, ang masasama ang natatakot. Pero sa ibang presidenteng nagdaan, ang natatakot, mga normal na tao. Saka nakita po natin yun, mga katambay, kung ano po kaganapan, di ba? Dahil mga involved po, matataas na tao rin po, matataas na politiko, matataas na nasa militar, nasa kapulisan, di ba? Ang mga talagang, ginagawa pong negosyo, sideline, para magkapera sa droga, kahit mismo sa kulungan ng ating bansa. Meron di umanong lutuan ng droga, mga katambay. At ano po mangyayari dyan? Pagkayan po nabunyag, katulad po nung ginawa ni Pangulong Duterte, nabunyag po yung ganyang kalaking sindikato sa ating bansa na mismo parang nagiging narco-politics na tayo dahil involved po ang mga politiko, kapulisan, at ang mga nasa gobyerno dahil ginagamit nila di umano ito na, pera para sa pangsariling interes, di ba? Ano po mangyayari? Mismong yung mga yan, yung mga di umano involved yan, mga politiko, mga kapulisan, mga nasa sundaluhan, sila mismo, di po ba? Kung lalagyan mo ng logic, sila mismo ang gagawa niyan, di umano, para hindi na sila mabunyag at wala na, lilinisin na nila yan. Kaya dumami at nakita natin kung paano po, talagang ang mga addicted at talagang gumagawa ng hindi maganda, yung mga bisyo na yan, talagang lalo pag lumalaban ka sa gobyerno at talagang ikaw bangag at ayaw mong tumino, talagang ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka namamatay at nilalabanan mo pa yung matitinong kapulisan, talagang madidisgrasya tayo, mga katambay. Pero ano ang talagang punot dulo nito, mga katambay, para ibalik nila at talagang wag nilang tantanan, lalo ang dating Pangulong Duterte na talagang alam po kasi nila, alam nila ang kalidad ng mga Duterte, mga katambay. Nakita niyo po, nung magsalita, ang isang Duterte, ang isang congressman, si Paulo, nataranta na po sila. Sinasalag nila, mga katabay. Sinasalag. Sino ang nagsasalag? Ang mga nasa kamara, ang Makabayang Black. Ano po? Ikumpara po natin ang Makabayang Black, katulad po ni Manuel, ito po si Congressman Manuel, si Raul Manuel. Ano po? Ikumpara mo po ang credential nito sa mga Duterte. Si Franz Castro at yung iba pang miyembro ng mga Kabayang Black. Ano po ang credential nito? Ano po ang nagawa nito mga ito? Napakatagal na po nitong grupo na itong Makabayang Black sa ating bansa, sa Kamara. Ano po ang legasiya ng mga ito, mga katambay? Ikumpara mo sa mga Duterte, ang legasiya na gawa ng mga Duterte sa atin. Hindi lang po yan na hinahayag ng ating mga lalaking media ang mga nagawa at ang naging katahimikan po ng 6 na taon, kahit papaano, ang laking kabawasan sa ating bansa. Kasi hindi po nila sinesurvey yan, mga katambay. Walang survey po yan sa mga Pilipino, yung nagawa ni Pangulong Duterte, kung ano po ba ang masasabi ng mga Pilipino dito sa ginawang war on drugs ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulo. Walang survey po yan sa mga Pilipino. Hindi po nila, hindi po nila ipinupush yan. Natanungin tayo mga Pilipino kung ano ang masasabi natin sa ginawang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Nada. Ang lagi lang pong tinatanong ng malaking media, ang lagi pong ini-expose sa atin ay ito po, mga Makabayang Black, mga congressman, mga senador, mga katambay. Pero, hintayin nyo po, malapit na po ang halalan, Makabayang Black. Tingnan nyo po kung ano po ang mangyayari po. Ang mga Pilipino po ay gising na. Ang damdamin ng Pilipino, 2 taon na po. Kasama na po kayo dyan, Makabayang Black. 2 taon po ang lumipas at magta-3 taon po next year ang halalan. Ano po ang napatunayan nyo po? Ano ang nagawa po ninyo, mga congressman, mga senador? At ang ating Pangulong Marcos na 2 taon na nanunungkulan. Ano po ang impact, ang mga pangarap, ang mga pabahay na 1 damukal, 1 milyon ang target na pabahay sa 1 taon. Ano na po nangyari doon? At yung paghahabol po sa mga smuggler ng bigas,
Ano na po nangyari doon? Na mas maliit lang daw po ang Pilipinas, mga katambay. At madaling mahuli ang mga smuggler. Ano po nangyari doon? At ang pangako po na walang Pilipinong magugutom, 20 pesos na kilo ng bigas. Nasa na po yun? Magdadalawang taon na po. Ano po ang tinatrabaho po? Duterte, EJK, ICC, West Philippine Sea, Gentleman Agreement. Yan po ang bumubuhay at nagbibigay ng pagkain at nagpapamura po ng bilihin sa ating bansa. Ang Duterte, mga katambay. Yan po binibigay sa atin ng mga mambabatas ngayon. Solusyon sa problema, nagtataas ang kuryente, tubig, bigas, bilihin. Ang solusyon po, imbestigahan ng Duterte. Pasamain ng Duterte. Ganyan po ang politika sa ating bansa, mga tambay. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating napakaliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!